Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal, no? So, ang video to ay mula na naman kay Malv's Castle. So, meron itong pamagat na nagpanic China, pupampahin na sana ng US Air Force B-1 bomber. Nagulat China sa dineploy ng AFP. So, yun, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video nito, nagpanic China, bubombahin na sana ng US Air Force B-1 bomber. Nagulat China sa idineploy ng AFP. So, bakit kaya nagulat, ano? So, again, Melv's Castle, Filipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. Ang China sa ginawa ng Armed Forces of Star Zero. Nagulangtang ang China sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Akala siguro ng Chinese Navy hahayaan na lang silang basta-basta. 3 Chinese warship kasi ang pumasok ng walang paalam. Dahil hindi nga na-inform ang AFP, sinalubong agad to at hindi to tinantanan ng Philippine Navy warship at Philippine Air Force. Pero hindi lang yan ang kinagulat ng Chinese Navy. Kasama kasing sumugod ang FA-50 fighter jet na may kasamang B-1 bomber ng US Air Force. Mga hindi rin kasing basta-bastang barkong sobrang solid talaga men kapag may presensya ng US or sasamahan nila tayo. Medyo magiging hesitant kasi yung China eh. Chinese missile destroyer, oil replenishment tanker at Chinese frigate. Kahit nga dumaan pa ang China sa maayos na pamamaraan o ito yung daanan talaga ng mga barko, dinikitan pa rin to ng Philippine Navy at hindi nilubayan. Niradyohan at nagpaliwanag naman ang Chinese PLA Navy. Freedom of navigation daw to at innocent passage. Muntikan na tuloy bagsakan ng bomba ng US Air Force. Di talaga sila nagsasawa sa ganyang claims nila, no? Ang nagpaliwanag na pupunta daw silang Indonesia. Pero syempre hindi agad-agad naniwalang AFP. Talagang literal na hindi nilubayan hanggang makalayas to ng Philippine Navy. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Standard procedure is that you would identify yourself, you would state where you came from, where you're heading to. The only reply given to Western Mindanao Command was that they are exercising freedom of navigation and innocent passage. Ang lakas talaga ng mga, or ang kapal talaga ng mukha na i-claim yung freedom of navigation, di ba? Something like that. Tapos tayo, tinatanggalan nila tayo ng ganun. Tapos kapag sila, yun yung gagamitin nila. Grabe yung audacity ng bansang yan. Navy ships is a generally accepted and utilized track of merchant vessels traversing north to south. So yung kanilang pagdaan, hindi nakakaalarma sapagkat parati namang may dumadaan doon. Ang importante, bawat may dumadaan na warship, anumang bansa ay binabantayan po ng Pilipinas. Grabe ang AFP sa ginawa nila. Pero syempre, I think dapat may exemption yung China dyan, ano. Sige, sabihin natin na marami naman talagang dumadaan doon. Pero dapat may special, yung China dyan ba na, talaga, manmanan talaga natin, or, imbestigahan talaga natin, panoorin talaga natin, pigain talaga natin. Kasi alam niyo naman, di ba, na napakarami na talagang issue ngayon ng Pilipinas at China, yung mga underwater drones nila. Like, grabe yun. Curious kung ilang naval warship ng Philippine Navy ang ipinadala. 6 na Philippine Navy warship ang umescort palayo. Sa Philippine Air Force naman, 2 FA-50 fighter jet ng tulad sa video. Tracked by FF-17, PS-36, and 4 other Navy ships, 1 Philippine Navy aircraft, and 2 Philippine Air Force aircraft. This entailed the participation of Northern Luzon Command, Western Command, the Central Command, and Western Mindanao Command. Our capability to be able to track, to monitor, and to hand over to the succeeding operational commands is a capability that the AFP has already today. Sitwasyon is under control. Yan naman ang sabi ni Colonel Francel Margaret Padilla. Handa raw ang sandatahang lakas na rumisponde sa anumang banta sa ating seguridad. Dito muling nasubok ang interoperability ng US at Philippines. Sabay na rumesbak sa posibleng pag-atake ng China. Bigatin
ganyan parati dapat talaga. Like, handang-handa, you know. pa yung ipinadala ng US. Bomber ba naman? Isang bagsakan lang talaga to ng bomba lusaw yang mga Nako. Chinese. There is no cause for alarm as we are prepared to respond effectively to any developments. We remain committed to safeguarding the nation's territorial waters, maintaining peace and stability in the region, and upholding national Dapat lang. sovereignty. Kahit dumaan sa maayos na daanan ng Chinese Navy, kabastusan pa rin sa AFP ang hindi pagpaalam Tama. dito. 'Di ba? Kasi syempre may procedure dapat or sinusunod Sila nga 'di ba? Na meron nga tayong patunay na sa atin yung West Philippine Sea, inaangkin pa rin nila Kayo, anong masasabi nyo sa Namamangga. corresponding ginawa ng Armed Forces? I-komento sa baba ang inyong So, side. yun lang naman mga kanoises. So, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that video is from Melb's Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Panic na nga talaga yung China. As long as talaga, makikita talaga nila na may presensya nga talaga. Or, yung suporta ng Amerika sa atin ay solid is parang naano talaga sila, nauuga talaga sila. 'Di ba? Tapos yan pa yung hindi natin i-claim. 'Di ba? Hahadlangan pa ng mga Filipino pro-China na ganyan daw, kesyo ganto. Kahit sang anggulo natin tingnan, nagiging hesitant yung yung China kapag nandyan yung US yung presensya ng US 'Di ba? Hindi naman sa ginagamit natin yung US, pero parang ganyan din yung lumalabas sa paningin nila. Kaya ngayon China, palag na palag sila or ayaw nila. 'Di ba? Na may presensya yung US. Tapos yun nga yung pagdaan-daan ng China sa teritoryo natin, na kesyo ganyan, freedom of navigation daw. Ang kapal na lang din talaga ng mukha amin. 'Di ba? Galing pa talaga sa kanila. Sila pa talaga mismo yung magsasabi na freedom of navigation. Kapag tayo naman, mas nga yun sa atin kasi freedom or territory nga talaga natin. Tapos inaangkin nila, tapos tayo pa yung some kind, tayo pa yung mag-a-adjust. 'Di ba? Which is hindi siya tama kasi sino ka ba? Bakit gagawin mo dito sa teritoryo namin yan? Tapos ngayon kapag kami naman yung sisita sa inyo, bigla kayong gagamit ng word na freedom of navigation to. Kapal talaga ng mukha Tapos yun nga, sabi naman dito ni Sir na parang, anong tawag doon? Normal lang daw na maraming ang dumadaan dyan kasi yun nga, tama nga naman, freedom of navigation. Pero I think, dapat bigyan natin or pagtuunan talaga natin ng pansin yung di ba? Yung China. Kasi grabe sobrang daming mga drones, underwater drones na natutuklasan sa ilalim ng dagat. 'Di ba? Tapos malaman-laman natin sa kanila pala yun. Anak ng drones yan, grabe. Nagtatanim na nga lang ng drones, puro papalpak. 'Di ba? Nakikita pa natin. Diyan mo talaga makikita or mapapatunayan na wala talagang kwenta yung mga kagamitan nila Ay, nako. So, yun lang naman kayo mga kanoises. Ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay Melb's Castle. Subscribe nyo. Tapos, syempre, our YouTube channel, Pilipinoise. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, thank you so much for watching. Pilipinoise.